Okay, it's me again. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At yung mga bago pa sa ating YouTube channel na naghahanap sa atin sa Pilipinas para kunin nating serbisyo, magpapagawa ng baril. Ako po ay wala sa Pilipinas. 20 years na po ako dito sa abroad, dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor gunsmith sa kumpanya naming Mayadin Shooting Range. At ang trabaho ko dito ay gunsmith, firearms instructor, at ngayon ay isa ng consultant. Kaya hindi ninyo makuha aking serbisyo, magtanong lang kayo kung kayo may problema sa inyong baril at sasagutin natin yan sa abot ng ating maliit na kaalaman. Okay, at bago tayo magpatuloy at magpasalamat sa inyo, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Smiling Hiker. Sir, good day po. Tanong lang po, paano palambutin magkasama tigas masyado ang baril ko ay Colt Commander 45. Salamat po. Okay, bago natin yan sagutin, ako muna ay magpapasalamat sa lahat at babati sa lahat ng mga OFW sa mampanig kayo ng mundo. Ano man ang oras dyan, ang dalangin ko ay nasa ligtas tayo at wala tayong karamdaman. Okay, at maraming salamat sa ating 43,300 plus na mga subscriber. Maraming salamat sa mga ganda ninyong comment. Maraming salamat sa patuloy na panonood ninyong aking mga videos. Please like and share, pakitamsak na rin. At maraming salamat sa mga silent viewer, lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads. Tayo po ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan. Okay, kaya nga po tayo ay may GCash number dito. Doon sa mga gustong tumulong, maraming salamat sa inyo. Shout out kay Alfredo Isidro o Disipay ng Las Piñas. Maraming salamat sa iyong tulong. Gayon din kay Architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait. Shout out sa iyo, Architect. At shout out din kay Boy Umay, Jubel Platoon. Yan, patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong tulong sa ating mga estudyante. At kay JC Antonio Official na nagtatanong ng ating GCash. Ito na po ang ating GCash. At unfortunate po yung ating GCash ay na-overload. May quota pala yan kaya hindi mapadalhan sa ngayon. Pero next month sa July 1st mapapadalhan na po ninyo yan. At maraming salamat po sa inyong tulong sa ating mga estudyante. Tayo po ay wala nang pinapag-aral na anak, kaya nga po yung ating YouTube channel ay tinutulong na lang natin sa iba. Okay, at sapat naman yung kinikita natin dito sa ating kumpanya. Okay, so yung tanong ni Smiling, Smiling, kalimutan ko na pangalan. Puntahan na natin yung tanong ni Smiling Hiker. Ayan. Yung pagkasa ng baril, unfortunate po yung ating 45-1911 ay wala na sa ating kamay at kinuha na po ng may-ari, pero may bago akong baril dito. Gagamitin ko lang po itong pandemo ha. Huwag ninyo ako ibas. Hindi po ito 1911. Pwede naman itong pandemo. So ang gagawin muna ninyo ay titingnan muna ninyo, wala na itong bala, na-check ko na to. Protocol naman yan. Okay, walang bala. Ang gagawin muna ninyo ay baklasin muna ninyo itong slide. Yan. Teka na, hindi natin mabaklas. Tigas yung okay. Yan, baklasin muna ninyo. Ganyan, at tanggalin muna ninyo yung recoil spring niya. Okay, tanggalin na rin ninyo yung barrel niya. At titingnan ninyo kung may sinasabitan. Ayan o, titingnan ninyo kung may sinasabitan. Okay, importante yan, baka kasi may sinasabitan eh. Pag may sinasabitan, okay, gawa na niyo paraan para, hindi ko naman alam kung may sinasabitan o wala. Tapos niyan, ito na paliwanag ko na, ang isang hinahatak ng slide kaya matigas ay itong mainspring at saka recoil spring. Okay, unahin natin ang recoil spring. Ang recoil spring ng 1911 ay makakabili ka ng 3
isang set yung ang standard niyan ay 16 pounds. Okay, may 16 pounds, may 14 pounds at may 12 pounds. So mamimili ka doon, bumili ka noon at para malaman mo kung ano yung gusto mong tigas sa takin. Pero ang talagang nakakatigas diyan ay itong mainspring. Okay, ito yung spring ng hammer. Nakalagay yan dito. Ito yung spring ng hammer. So pagka naka-hammer down yan, pagka naka-hammer down yan, ay matigas yan dahil itutumba ng slide itong hammer, itutumba niya. Yan o, itutumba niya to. So, ang standard naman ito ay 23 pounds. So, makakabili ka naman ng hanggang 17 pounds. So, magtaka ka naman pag nagpalit ka ng 17 pounds, lumambot nga. Hindi naman pumutok. Bakit kanyo? Ito napaliwanag ko na rin. May mga primer na hard, tinatawag na hard primer. Kaya yung mga shooter, itong primer, may hard primer at may soft primer. So, yung mga 17 pounds, 18 pounds ay pang soft primer. Kaya, kung magpapalit ka niyan, ay ang bibilhin mong bala ay soft primer. Kung magpapareload ka, ay sabihin mo doon sa magre-reload, ang gamitin ay soft primer kasi baka hindi pumutok sa hard primer. So, ayan, ganun ang setup niyan para lumambot ang pagkasa. Kasi kung mapapansin niyo na ito matigas, medyo matigas ito itumba eh. Pag malambot na yan ay nakatumba na. So ang isa pa, kung mapapansin niyo ito ay medyo rounded ito. Pinapalis din itong itong part na ito, pero wag niyo susubrahan kasi pag kaya na sinubrahan niyo mag-hammer down, ipapalis lang niyo, tanggalin niyo yung kanto, parang rounded siya, ganyan, itong kamukha nito, tanggalin niyo yung kanto dito at ipalis niyo, pero dapat ay wag susubrahan, susukat niyo na ganyan na dapat yan ay pagka ina-atras ito ay bumababa yan para mag-reset. Pag yan ay hindi ganyan, pag umatras ito at hindi tinutulak ito ay hindi yan magre-reset, mag-hammer palo yan, mag-hammer down. So ayan, yun lamang ang pwede kong masabi sa inyo para lumabot ang pagkasa ng inyong baril. Okay, recoil spring 16 pounds ang standard at ang standard nito ay 23 pounds. So bili kayo nito at kayo na ang mag-match kung ano ang gusto niyo. Hindi ko naman alam kung ang gusto niyo. Bili na kayo ng isang set nito at isang set nito at pumili na kayo. Okay, hindi ko na-advise na may video na ako, hindi ko na-advise na nagpuputol nito para lumambot. Hindi po nakakalambot 'yon, nakakasira ng baril 'yon. Huwag kayo magpuputol nito, huwag kayo magpuputol nito. At tinuro ko na sa inyo kung bakit dapat putulan. Nandiyan sa video natin, hindi ko na i-explain. Panoorin na lang ninyo. So ayan. At yun ang masasabi ko lamang na paraan para lumambot ang pagkasa. Okay, ito ang inyong Pinifirearms Instructor. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli. At kung kayo may mga katanungan pa, please itanong lang ninyo. Ay yung mga katanungan ninyo na sa tingin ninyo hindi ko nasagot, pwede ninyong itanong uli at baka nakalimutan na natin. Okay, hanggang sa muli nating mga videos. God bless us all and thank you very much.